Hello guys, welcome. So tingnan natin kung ano yung lihim ng taong nag-traitor sa'yo. Okay? So hindi halos lahat ha, makaka-resonate. So start na ako. Ano yung lihim ng taong nag-traitor sa'yo? So dito no, meron ditong Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Capricorn, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius. Malakas yung Taurus dito, Libra. Pero ganun pa man energy yung binabasa natin dito. Meron din akong nakikitang Aquarius. So magbase tayo sa energy kung kahit wala dito yung zodiac sign, okay? Base tayo sa energy. So comment ka below kung feeling mo kilala mo to, okay? Ayan, start na tayo. So dito yung iba sa inyo meron tong lihim. At ito yung tunay na dahilan na, okay? Kumbaga dito, yung pinakalihim ng tao na to, itong si Queen of Pentacles. Then, nakikitaan ko rin dito sa The Hierophant Reverse. At itong si The Magician dito. Itong tatlong to. So, itong tao na to, yung bang tipo na pinapakita nito na hindi nagiging, yung parang tipo na hindi siya naging totoo sa simula. Ito lang nakikita ko, Kasi dito sa Queen of Pentacles Reverse, may halo kasing inggit are. Yung iba sa inyo pwedeng babae to. Yung bang pakaramdam ng tao na to mas lamang ka sa stability, sa value, or maging sa respeto ng ibang tao. Ito lang nakikita ko dito. Then nakikitaan ko rin tong Hierophant Reverse. Kumbaga dito, lumabag siya sa moral o commitment dito. So, ibig sabihin, maaaring alam niyang mali yung ginawa niya, pero ginawa niya pa rin. Okay? Then, dito sa The Magician upright, marunong ka mag-manipulate, okay? Ng sitwasyon. Pwedeng marunong din tong gumawa ng kwento para ba magmukhang siya yung tama. Ito rin nakikita ko dito. May pagka-manipulate yung kanyang energy dito. Hindi lang simpleng pagkakamali yung nangyari dito ha. So, meron akong nakikitang conscious choice niya. Kumbaga, maring tinago niya yung buong katotohanan dito. Para ba meron tong ginawang kasinungalingan sa'yo? Para mapaglihim lahat yun, Para siya yung magmukhang mabuti dito. Ito lang nakikita ko. So, meron dahilan kung bakit ka tinarider nito dito. Lumabas itong si Seven of Pentacles. Nakikitaan ko rin dito si Knave of Wands. Dito. At dito rin si The Fool. Medyo immature tong tao na to ha. Very impulsive din to magdesisyon. Ito lang nakikita ko. Kasi itong tao na to, na-frustrate siya eh. Yung bang pakaramdam niya, hindi niya nakuha yung gusto niya sa connection ninyo. Ito lang nakikita ko. Very impulsive, madaling ma-impluwensyahan o pwedeng gusto lang niya excitement. Yung bang bagong experience, ganyan.
Gumagawa siya ng reckless decision dito. Alam niyang may risk, pero tinuloy pa rin niya. Pwede nga iba sa inyo na, alam mo yun, napaglinglang ka talaga dito, no? Hindi niya pinag-isipan ng malalim yung consequences niya dito. Ito lang nakikita ko, no? Pwede nga iba sa inyo, past lover mo to, ex-friend, or pwede rin dating kakilala, dating close friend, ganyan. So, nakikitaan ko rin dito sa Three of Swords reverse. And then, itong Nine of Swords reverse dito. Meron din ditong Ten of Swords reverse. Ito yung nararamdaman ng tao na to, no? Nag-guilt naman siya. Malinaw din ang nagsisi. Kasi, unti-unti niyang nare-realize dito na yung sakit na naidulot niya sa'yo. Okay? Nakonsensya din. May panahon na na-stress to, nagigilty, tungkol dito, no? Lalo-lalo na sa mga ginawa sa'yo. Pero sinusubukan niyang i-justify o kalimutan yung mga nangyari para ba hindi siya masyadong maapektuhan. May konsensya naman siya pero hindi niya laging inaamin sa iba. Ito lang nakikita ko. Nakukonsensya din naman. Kaya lang dito, meron talaga tong tinago sa'yo. So dito, no, nakikita ko tong si Ten of Wands. Dito, at ito, Five of Pentacles. At dito, si The Star. Okay? Kumbaga, sa loob ng tao na to dito, mabigat yung kanyang ginawa kaya pwedeng binabagabag din yung kalooban niya rito. Yung bang tipo na pakaramdam niya, may nawala o meron siyang na-miss na mahalaga, ganun. May part sa kanya dito na umaasa na baka maayos pa o mapatawad mo siya. Kaya kahit hindi siya nagsasalita, may pag-asa pa rin na gagaling o maaayos yung nangyari sa inyo ng taong ito. So, nakikitaan ko lang din dito, ito si Four of Swords. So, ito yung energy ng katahimikan at pag-iisip. Ito lang nakikita ko. Maring hindi muna siya gumagalaw dito or nagre-reach out ha. Pinoproseso niya yung isip niya sa mga nangyari. Minsan yung ganitong card kasi, naghihintay ng tamang timing. Ito lang nakikita ko. Itong taong nag-trader sa'yo, no? Gumagawa naman siya ng desisyon na may halong inggit, immaturity, at manipulation. Ngunit sa paglipas ng panahon, meron siyang guilt at realization dito sa mga pinasok niya. Hindi man niya pinapakita sa harap ng ibang tao, alam niya dito na, alam niya sa sarili niya na may nasira siyang mahalaga. Ito lang nakikita ko. Ayan, so kung kilala mo to, no? So tingnan natin kung ano yung pinakamalaking pinagsisihan niya sa ginawa sa'yo. So ano ba yung pinakamalaking pinagsisihan ng tao na to sa paggawa ng masama sa'yo? So magbabalasa ulit ako. So titingnan natin kung ano yung kanyang mga sobrang pinagsisihan dito, no? Ano ba yung pinagsisihan ng tao ito? Oh. So dito, no, lumabas tong si Chariot. At si Knight of Wands dito. Ito yung pinakamalaking pinagsisisihan ng tao na to dito kasi pakaramdam niya dito nawalan siya ng control sa'yo. Okay? Nawalan siya ng control sa sitwasyon, nawalan siya ng control sa'yo dahil sa ginawa niya. Naging siyang padalos-dalos. Kumbaga, hindi niya pinag-isipan yung consequence. Ito rin nakikita ko. Pinagsisihan niya na naging impulsive siya at hindi niya pinigilan yung sarili niya noon. Ito lang nakikita ko. Pwedeng driven to sa passion or sa excitement, Pwedeng may nangyari kung past lover mo to, no? Pwedeng naakit siya or
meron siyang nagawang kalokohan sa'yo na pinagsisihan niya naman. Kaya lang dito, nakikitaan ko tong dalawang to. Kasi itong tao na to, pinagsisihan niya yung nasirang koneksyon, okay? May tunay kasi siyang emosyon o lambing sa koneksyon niyo dati, ano? Pero nasira ito dahil sa third party, betrayal o hindi pagkakaunawaan dito. Kaya sa loob-loob niya dito, may potential sana yung connection nyo, pero siya mismo yung sumira. Okay? So, nakikitaan ko lang dito, no, itong dalawang to. At ito. Kumbaga, medyo immature. Meron akong nakikitang lalaki, Pisces energy, meron ding Libra, Gemini, Aquarius. So, nakikitaan ko lang dito, no. Itong taon na ito, emotional immaturity siya, ha. Kasi, hindi niya kasi nakontrol yung emosyon niya at naging manipulative siya dito. May mga salita o desisyon siya dito na hindi naging patas o pwedeng nanlamig. Kaya pinagsisihan niya ito kung paano kanya tinarato o kinausap ng ganon. Okay? So, nakikitaan ko lang din dito. Ito. Meron ditong na-realize. Ito lang nakikita ko, ha. Lumalabas kasi dito kapag may taong na-realize yung value. Ang isang tao na pagkatapos ng nawala, dito pumapasok yung pagsisisi. Para bang pinagsisihan niya na hindi niya na-appreciate yung worth mo habang nandyan ka pa. Okay? Ito din yung dahilan kung bakit hindi siya kumikilos dito, si Two of Swords upright. Kasi itong tao na to, nasa stage siya ng nagdadalawang isip. Hindi niya alam kung paano ba siya makakalapit or mananatiling tahimik dito, no? Minsan kasi yung energy ng ganito, no? Totally takot. Okay? Takot sa rejection. Kaya lang dito sa Ace of Swords, andito siya sa moment ng realization. Talagang maraming nagkakaroon ng realization, ano? Ito yung mga lumalabas sa card. Kasi dito pumapasok yung katotohanan, clarity. Dumating sa kanya kasi yung malinaw na realization na nagkamali siya. Kaya hindi lang ito simpleng pagsisisi, ha. Kumbaga, alam niya kung saan siya nagkamali. At ikaw yun. Ang problema niya lang ngayon ay itong si Temperance reverse. Kasi nahihirapan siyang balansihin yung emotion niya, yung sitwasyon. Meron siyang inner conflict dito tungkol sa mga nangyari. So, nakikita ko dito, no, itong Page of Pentacles, Four of Pentacles, and Ace of Wands. May balak pa siya dito sa'yo. Ito rin nakikita ko, ha. Napaka-interesting ng combination ng tatlong ito kasi gusto niya mag-start ulit or magpakita ng effort. Pero pinipigilan niya pa yung sarili niya, takot na mawala ka ulit or mawala siya ng control. So, ibig sabihin dito, meron pa rin tong spark, desire na gumawa ng bagong moves sa'yo, okay? So, meron siyang urge na gumawa ng hakbang pero hindi pa siya fully ready, okay? So, hindi ready tong person mo, no? So, comment ka below kung ano yung pinaggagawa nito, bakit takot to sa'yo. So, nakikita ko dito, no, yung pinakamalaking pinagsisihan niya ay yung pagiging impulsive at hindi pagkita ng value sa connection ninyo, okay? So, nakikitaan ko dito, no, nung time na yun, ano, before, ano, hindi niya pinakita yung value nung nandun ka pa. Ngayon niya nare-realize na may part sa kanya na gusto niyang itama yung mga nangyari. Pero ego, takot, at pagdadalawang isip yung pumipigil sa kanya rito. Okay? Ayan, ito lang nakikita ko, ha. Ayan. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.